Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si MJ Barberan mula sa Navotas Polytechnic College, NSTP1, CWTS1. Sa video presentation na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga halagang issue panlipunan na patuloy humuhubog sa ating bansa. Bilang isang responsableng mamamayan at kabataan, mahalagang hindi lang tayo aware sa mga problema ito, kundi marunong din tayo umunawa, magsuri at kumilos. Ang mga paksang ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Una na dyan ang environmental awareness and disaster preparedness. Number 2, good governance. 3, graft and corruption. 4, unemployment. And 5, child abuse. Talakayin natin ang bawat isa parang isang news reporter na magbibigay linaw at kaalaman sa pampubliko. Unahin natin ang environmental awareness and disaster preparedness. Sa Pilipinas, madalas tayong makaranas ng baha, lindol, landslide, at malakas na bagyo. Isa sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit ang mga sakunang ito ay kakulangan ng environmental awareness ng mga mamamayan. Halimbawa, ang improper waste disposal o pagtapon ng basura kung saan-saan ay nagiging sanis ng baradong kanal na humahantong sa matinding pagbaha. Kahit may flood control projects ng gobyerno, nawawala ang epekto nito kung kulang ang disiplina at kaalaman ng tao. Dito pumapasok ang papel ng edukasyon. Ang environmental education ay hindi lang dapat tinuturo sa paaralan, kundi sinasabuhay sa komunidad. Kapag ang kaalaman ay nagiging aksyon, tulad ng waste segregation, tree planting at disaster drills, nabibigyan natin ng proteksyon ng ating sarili at kalikasan. Mahalaga rin ang disaster resilient infrastructure, responsibilidad ng lokal na pamahalaan ng pag-upgrade ng drainage system, seawalls at evacuation centers. Ngunit mas nagiging epektibo ito kung sinusuporta ng community-based preparedness, kung saan ang barangay at volunteers ay handang tumugon sa oras ng sakuna. Sa kabuuan, mas nagiging ligtas ang komunidad kapag ang kaalaman ay nagiging samang-samang aksyon. Sunod na nating pag-usapan ang good governance. Ang good governance ay hindi lang simpleng kawalan ng korupsyon. Ito'y may kasamang transparency, accountability, rule of law, efficiency at citizen participation. Kapag ang isang gobyerno ay transparent, malinaw kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Kapag accountable, may pananagutan ng opisyal na sa kanilang desisyon. At kapag may citizen participation, may boses ng pamamayan sa pamamahala. Malaki ang papel ng teknolohiya sa good governance. Sa pamamagitan ng open data portals at digital transactions, mas nababawasan ng red tape at mas nagiging madali ang pagbabantay ng publiko sa mga proyekto ng gobyerno. Mahalaga rin ang professional civil service. Ang mga empleyado ng gobyerno ay dapat pinipili based sa kakayahan, hindi sa koneksyon o palakasan. Ito ang nasisigurado ng continuity ng serbisyo kahit magpalit ng administrasyon. Sa madaling salita, ang good governance ay pundasyon ng kaunlaran at tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Sunod nating talakayin ang grafts and corruption. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-unlad ng bansa ay ang graft and corruption. Ang corruption ay may iba't ibang anyo. May individual corruption tulad ng petty bribery at may systematic corruption o state capture kung saan ang buong sistema ay kontrolado ng iilan. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Kapag laganap ang korupsyon, bumababa ang foreign investments, humihina ang public services at lumalaki ang agwat ng mayaman at mahirap. May mga anti-corruption mechanism tulad ng anti-graft, courts, ombudsman at freedom of information laws. Ngunit kahit may mga batas, mahina ang epekto kung kulang ang political will at suporta ng mamamayan. Mahalaga rin ang kultura at asal ng lipunan. Kapag normal na lang ang lagay o padrino system, mas lalong tumitibay ang korupsyon. Kaya kailangan na tuloy-tuloy na public education at values information. Punta naman tayo sa usapin ng unemployment. May dalawang uri ng unemployment. Una na dyan ang structural, pangalawa ang cyclical. Ang structural unemployment ay nangyayari kapag hindi tugma ang skills ng manggagawa sa pangangailangan ng trabaho. Samantalang ang cyclical unemployment ay dulot ng paghina ng ekonomiya. Sa modernong panahon, mas magiging hamon ang automation at artificial intelligence. Maraming trabaho ang nawawala, pero may mga bagong trabahong nalilikha. Dito, mahalaga ang papel ng gobyerno at edukasyon sa recycling at upskilling ng workforce. Isa ring malaking issue ang youth unemployment.
Kapag marami kabataan ang walang trabaho, nagdudulot ito ng social unrest, kahirapan, at kawalan ng pag-asa. Solusyon dito ang vocational training, entrepreneurship programs, at sapat na fiscal policies. Tungkol naman sa minimum wage, may argumento na ito ay nagdudulot ng unemployment. Ngunit kung maayos ang implementasyon at suportado ng productivity programs, maaari din hindi magbigay ng disenteng pamumuhay nang hindi sinasakripisyo ang trabaho. Huling paksa natin ang child abuse. Maraming kaso ng child abuse ang hindi nare-report dahil sa takot, hiya, at kawalan ng kaalaman. Dito mahalaga ang mandatory reporting laws at public awareness campaigns. Ang epekto ng child abuse ay pangmatagalan, emosyonal, psikolohikal at sosyal. Madalas itong dinadala ng biktima hanggang sa pagtanda. Sa digital age, lumitaw ang online child exploitation at cyberbullying. Kailangan ng mas maigpit ng mga bata ng parental guidance at technological safeguards upang maprotektahan ang mga bata. Mahalaga ring balansehin ang karapatan ng pamilya at tungkulin ng Estado. Dapat makialam ang gobyerno kapag naglagay ng panganib ang bata. Ngunit may respeto sa karapatan ng magulang hanggat maaari. Sa kabuuan, ang mga isyong ating tinalakay ukol sa kalikasan, pamamahala, korupsyon, trabaho at karapatan ng bata ay magkaugnay. Ang solusyon ng mga tao ito ay nagsisimula sa kaalaman, disiplina at aktibong pakikilalahok ng bawat mamamayan. Bilang kabataan sa NSTP students, may responsibilidad tayong maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako si MJ Bamberan. Magandang araw at mabuhay ang Pilipinas.